Jed, ano ang dahilan na mabilis sa pagratipika ng Kongreso sa 2026 General Appropriations Bill? Monica, ipinanliwanag kanina ni House Committee on Appropriations Chairperson at Nueva Ecija 1st District Representative Micaela Angela Swansing na viva voce voting yung paraan ng pagboto dito sa pagratipika sa 2026 General Appropriations Bill, kung saan sasagot ng aye o nay yung mga mababatas at wala ng explanation of votes na mangyayari, kaya naging mabilis yung ratification ng 2026 General Appropriations Bill kanina dito sa House of Representatives. Session resumed. Majority Leader. Madam Speaker, we are in receipt of the Conference Committee report on the disagreeing votes on House Bill number 4058, the fiscal year 2026 General Appropriations Bill. I move that we ratify the said Conference Committee report. All those in favor of the Conference Committee report say aye. Aye. All those against say nay. Mr. Speaker. The ayes have it. The said Conference Committee report is ratified. Walang isang minuto at agad nang naretipikahan ng House of Representatives ngayong araw ang 2026 General Appropriations Bill. Ito ay kahit pa may ilang mambabatas na maririnig sa nasabing sesyon na tila nagdanais magpaliwanag pa ng kanilang boto. Ayon kay House Committee on Appropriations Chairperson at Nueva Ecija 1st District Representative Micaela Swansing, ganito ang proseso o ang sistema sa retipikasyon ng budget. Actually po yung ratification naman po talaga by procedure, viva voce voting naman po talaga yun. So it actually usually just takes that quickly kasi it's ayes and nays lang naman po talaga. Pag viva voce po, usually hindi na ina-explain yung vote po. But for viva voce, generally po, it's you don't usually po, it's really just that. It's you call for a vote and then ayes and nays and then nag-rule. Kaya kaugnay nito, agad na na-adjourn ang sesyon na nakatakdang mag-resume sa January 26 sa susunod na taon. Samantala, bumoto naman ang ilang mambabatas ng no sa nasabing bill. Kaya ikinidismaya ni House Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima ang hindi pagbibigay ng pagkakataon sa kanila upang ipaliwanag ang kanilang boto. Yes, may ganun lang ang boto, aye, and then nay votes. Pero there's no prohibition on the manifestation or for any one of those who register for no votes to explain for the record the no votes. Para naman kay House Assistant Minority Leader at Gabriela Women's Party List Representative Sara Elago, tila walang transparency sa nasabing proseso. Binigyan nga tayo relatively mas maaga ng budget ng report at kopya ng nangyari sa BICAM. Ngunit hindi naman tayo pinagsalita. Very telling ito dun sa buong process ng budget ngayon. Bagamat may mga pagbabago pero wala namang tunay na transparency. Dagdag pa ni Representative Elago, malaki pa rin ani ang presensya ng bilyong-bilyong ayuda na very prone sa korupsyon. Dapat sanang mas paglaanan aniya ng pondo ang paglikha ng trabaho na mas makatutulong sa mga nangangailangang Pilipino. Samantala para naman kay Makabayan Lawmaker, House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, kapos pa rin ng budget para sa edukasyon, kalusugan maging pabahay, kahit pa ito ay dinagdagan ng malaki sa 2026 national budget. Pinuna na rin ang ilang umano'y red flag sa 2026 GAA. Ito naman yung isa pang red flag. Tulad ng sinabi ko kanina, yes, binawasan yung tinatawag nating pork sa DPWH budget, pero nilipat lang to sa iba. Ang isang malaking pinaglipatan ay yung subsidies to LGUs. So iba't ibang forma yan. Meron sa Calamity Fund, meron direct subsidies to LGUs, tawag Financial Assistance to Local Government Units. Kung titignan nyo, pork pa rin yan dahil gagamitin yan para sa infrastructure, ibig sabihin kalsada, tulay, building, o di kaya ayuda. So, nandiyan pa rin ang pork, nilagay lang sa ibang lugar at idadaan sa ibang ruta. Bumoto naman ng no si House Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice dahil sa pagkakaroon pa rin ng unprogrammed appropriation sa budget sa susunod na taon. I will question this with the Supreme Court para magkaalaman na. Ang tigas ng ulo natin
Kung hindi ibibito ni Presidente yung unprogrammed funds at aaprobahan niya ito, idadali natin sa Korte Suprema. Ang titigas ng ulo ng Kongreso at ng Ehekutibo. Maliwanag naman yung desisyon mismo ng isang maestrado sa Korte Suprema, si Justice Hernando. Sinabi niya na any form of unprogrammed funds is unconstitutional. Monica, sa kabila ng mga ito, kumpiyansa si Representative Swansing na yung bersyon ng kanilang 2026 national budget ay malinis dahil aniya wala itong pork barrel o wala itong anumang insertions at kumpiyansa din siya na walang anumang i-veto ang executive dito sa ipinasa nilang version ng 2026 national budget. Ayan mo update, balik sa inyo Monica. Maraming salamat, Jed Neresina.